Sister Rinelin. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Lahat po ng pinagpala magsabing praise the Lord. Amen. Ito po ang unang linggo ng July. At ang pinag-aralan po natin last month ng June ay about unbelievers unfailing faith. Ito po ngayon ay magpa-part 2 tayo, believers with unfailing faith, part 2. So kung sino po dito ang maraming natutunan last month? And I hope di lang po tayo natuto na i-apply po natin sa ating mga buhay dahil ang goal po natin sa mga topic na ito na ang ating pananampalataya po talaga ay tumibay. Na hindi po ito sumuko, hindi mag-fail, kahit ano pong danasin po natin sa ating mga buhay. Amen. Because sabi ng Panginoon sa John 16:33, in this world you will face tribulation. Maraming sorrows and griefs, mga problema. But ang sabi ng Panginoon, but take heart, I have overcome the world. Amen. Sabi po ng 1 John, sino ba ang pwedeng mag-overcome sa world kundi lang yung mayroong pananampalataya sa Son of God? Sino po ang may pananampalataya kay Kristo? Kahit ano pong problema nyo, matagumpay na kayo. Amen. And I hope we've learned a lot from Noah, from the faith of Abraham, faith of Joseph, faith of Moses, Joshua and Caleb. Amen. So ngayon po part 2 tayo, mga Bible characters pa rin po na makita ho natin na yun lang po mga pananampalataya po ng ating mga napag-aralan last month, napakatindi, hindi ho ba? Yung pong i-describe po ng Book of Hebrews to, mga cloud of witnesses na po natin, mga examples of faith po na tayo rin po dapat gayahin po natin sila at maging matibay ho tayo. So ngayon, part 2 ho tayo sa buwan na ito. Ang unang pag-aaralan po natin about the unfailing faith of Gideon. Sino pong nakakakilala kay Gideon? Amen. Ilan lang po, no? So, nasa Book of Judges ito, but bago ko po kwento patungkol sa Judges, basahin ko muna po ang Judges chapter 6, 11 to 12. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Let's pray. Heavenly Father, we thank you po sa kalakasan na meron ng bawat sa amin. Salamat po. Binigyan niyo po kami muli ng buhay, binangon, Panginoon. At dalangin po namin, ang buhay po namin ito ay mapaglingkod po namin sa iyo para po sa iyong kalwalhatian at kapurihan. And Holy Spirit, we allow you sa umaga pong ito to move to each and every individual sa aming mga puso't isipan na maunawaan po namin, ipaunawa niyo po sa amin, Panginoon, ang mensahe mo sa umagang ito, lalo na po sa buhay po ni Gideon, kung paano po siyang nagtiwala po sa inyo. Maraming salamat po. And as we believe, receive your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today. Lord, lalo na po sa mga first-timers po namin, sa mga naka-online, let there be signs, wonders, and miracles. In Jesus' name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin si Lord. Okay. Now, si Gideon po, isa po sa mga judges noong panahon po after po ni Joshua. So, ang Book of Judges, ito po ay pagkatapos po ng Book of Joshua. Nung namatay na po si Joshua, wala na pong leader. Nagtayo po ng mga leader ang Panginoon na mga judge. Ang judge po dito, hindi ibig sabihin na nasa courtroom po sila. Ang judge po dito, political leader po siya, deliverer, tagapagtanggol ng Israel. No, at siya po ang general po sa gera. Dahil marami pa po silang gera dito na kinakaharap pagkatapos pong namatay ni Joshua. At nais po ng Panginoon, lipulin lahat ng kanilang kalaban, pero hindi po nila ginawa. So, patuloy po nagkakasala ang mga Israelita dito, sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapos po sila ay parurusahan ng Diyos, and then tatawag sa Diyos, maaawa ang Diyos, patatawarin sila at magtatayo ng leader, ng judge, ang Diyos para i-deliver ang Israel sa kanilang kamay. So ang Book of Judges, meron pong 12 judges po dito na magmula po kay Othniel, kung alam niyo po siya,
Actually po, 14 lahat ng judges, pero yung dalawang judge ay nasa Book of Samuel, si Eli or at saka po si Samuel. Ang pinakahuling judge po dito sa Book of Judges ay si Samson. So kilala niyo po siya. Si Gideon po ay panglimang judge po siya. Ang una po si Othniel, si Ehud, ang kaliwete po siya, na pumatay sa napakatabang hari, na gumawa po siya ng punyal po niya, na 1 foot po, nung sinaksak po niya, talagang lahat ay pumasok sa tiyan po niya. Si Shamgar, and then meron din pong judge na babae na tinayo ang Lord sa pangalan ni Deborah. Na dapat po ang judge doon si Sisera, pero si Sisera ay lalaki po ito. Kaya lang takot po siya, kaya nga sabi po ni Deborah sa kanya, sasamahan kita sa gere pero hindi mapupunta sa lalaki ang kapurihan. So napunta po kay Jaed, siya ang pumatay dun sa hari, na habang natutulog po siya, pinainom siya ng gatas, sinaksak po niya ang kanyang temple ng tent peg. No, yung pong, alam niyo po yung tent peg na parang malaking, alam niyo po yung kung nag-tent kayo, no? Isipin niyo po at pagkatapos po ni Deborah, pang-apat po si Deborah, ang pang-5, ngayon ang pag-uusapan po natin, si Gideon. So sa lahat ng mga judges, si Gideon lang po pag-uusapan po natin. Next week po, kung hindi pa darating ang Lord at buhay pa tayo, pag-usapan po natin ng si Haring David. Pero ngayon po, si Gideon muna. Now si Gideon po, for 7 years, nung panahon po ni Gideon, sila ay inaapi ng mga Midianites dahil nga nagkasala ang mga Israelita. Umiyak sila sa Panginoon, nanalangin sila sa Panginoon. So tinayo po ng Panginoon si Gideon. Kaya tinawag niya dito mighty warrior. To make the long story short, si Gideon po ay puno ng takot. Alam niya, pinakamahina siya, pinakakulilat ng kanilang pamilya. Siya po ay nakapag-ipon ng 32,000 na sundalo, pero tinindown ng Panginoon to 300 lang. With 300 soldiers, pinanalo ng Panginoon ang mga Israelita against Midianites at sa iba pang mga nagkampihan na Eastern people na nasa 135,000. So kung titignan niyo po yun, parang 450 against 1 Israelite. Ganun po, pero nanalo po sila. Hello, sound check. Pero nanalo po sila dahil po sa kasama nila ang Panginoon. Ang lahat po ng ito ay pag-uusapan po natin sa mga points sa natin. So mag-start na ho tayo kasi medyo mahaba po siya. Gideon had unfailing faith in God because number 1, Gideon believed in what God had said about him. So ito po yung nabasa natin kanina, sabi ng Lord, the Lord is with you, mighty warrior. So para maunawaan po natin, let us begin again sa verse 11 up to 23 po ito. Sabi ho dito, the angel of the Lord came and sat down. Pag sinabi ho pa lang, the angel of the Lord in the Bible, especially in the Old Testament, yan po ay si Jesus. Jesus in the Old Testament, the angel of the Lord. No? Baka yung iba sa inyo, nagtataka kayo na paano nandun si Jesus, di ba si Jesus ay sa New Testament pa lang, si Jesus ay nagkatawang tao noong New Testament. Pero since the beginning of time, ang sabi po ng Bible, by Him, for Him, all things were created. So Jesus was the creator. Now, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino po ang Word? Si Jesus. Sa verse 14 po ng John, and the Word became flesh. So huwag niyo pong paniwalaan yung iglesia ni Manalo na sabihin nilang tao lang si Kristo. Tama po, tao si Kristo, pero hindi lang po siya tao, kundi Diyos po siya na nagkatawang tao. Yun po ang sinasabi ng Bible. Malaramla po rin, na iyo paniwalan. So tayo po, dapat kung ano lang sinasabi ng Bible, hindi yung kung anong sinabi ng tao. So si Gideon po dito ay hinarap po ng Panginoon. No? Dumating po ang angel of the Lord or si Jesus po dito. Sabi diyan, came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in winepress to keep it from the Midianites. Tingnan niyo po ito. Nagigik po siya nagtitrash po siya ng wheat, ng trigo, hindi po sa threshing floor, sa wine press, kung saan po pinipress ang ubas para gumawa po ng
ng alak. No, at nakatago po ito, pailalim po ito. Kasi nga po, ang mga Midianites po noon, pag darating po yung mga yan, ang sabi po ng Bible sa Judges chapter 6, na ang kanilang mga kamelyo ay sindami po daw ng lokos. Lahat ng pananim ng mga Israelita, sinisira, binubuli ang Israel. Ang mga alaga po nilang hayop, kinukuha po nila o pinapatay po nila. So kaya si Gideon po, para meron silang makain, kailangan niyang itago ito sa mga Midianites para hindi po ito sirain o kunin po nila. Kaya dito po ay takot na takot siya. And then, ang sabi po sa verse 12, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Ang sabi po ng Panginoon dito, "The Lord is with you, mighty warrior." Pero ni minsan hindi pa lumaban sa giyera si Gideon. It is a declaration po ng Panginoon kay Gideon kung sino talaga si Gideon. Now, ang sabi po ni Gideon, sumagot siya, "Pardon me, my Lord." Ang sabi po niya, mawalang galang nga po. Yan po ibig sabihin po sa ating salita, mawalang galang nga po, Panginoon. But if the Lord is with us, kung nasa amin po ang Panginoon, sabi po niya, why has all this happened to us? Bakit nangyari ang lahat dito sa amin? Nagtanong na po siya sa Diyos. Where are all His wonders that our ancestors told us about when they said, "Did not the Lord bring us up out of Egypt?" Nasaan yung mga kwento ng aming mga ninuno na sila ay pinalaya mula sa Ehipto. Nagtatanong na si Gideon dito, kung nasa amin ang Panginoon, bakit nangyayari sa amin to? Bakit kami binubuli ng Midianites? 7 years na kaming inaalipin ng mga Midianites. Alam niyo po, kapag mali ang yung prayer sa Lord, hindi niya sasagutin. Ano po ang sagot ng Panginoon dito? No, verse 14. Tama ho ba? Verse 14? Sabi niya, "But now the Lord has abandoned us muna and give us into the hand of Midian." Then verse 14, "The Lord turned to him and said," sinagot ho ba ng Lord ang kanyang dito, yung kanyang tanong? Ang sabi ng Panginoon, "Go in the strength you have and save Israel out of the Midian's hand. Am I not sending you?" So una tanong ni Gideon, "Lord, bakit nangyari ito? Iniwan na kami ng Panginoon. Nasaan na yung kinukwento ng aming mga ninuno, ng aking mga parents, sa mga aking mga lola?" Pero ang sabi ng Panginoon, tinignan niya si Gideon, ang sabi niya, "Humayo ka sa iyong kalakasan," ang sabi niya, "at iligtas mo ang Israel sa kamay ng mga Midian. Hindi ba inuutusan kita?" Sabi ng Panginoon. Alam niyo, remember this, kapag mali po ang iyong prayer, hindi sasagutin ng Panginoon. Hindi sasagutin ng Panginoon yung mga reklamo. Hindi sasagutin ng Panginoon yung mga katanungan na hindi po valid. Amen ho ba? So anyway, hindi po nagalit ang Lord dito kasi una, sabi ni Gideon, "Pardon me, my Lord," mawalang galang nga po. Naging open lang po si Gideon ho dito. And then, sabi po sa verse 15, sabi na naman ni Gideon, "Pardon me, my Lord." Sabi po niya, "Mawalang galang muli po, Panginoon." Sabi po dito, Gideon replied, "But how can I save Israel?" Paano kung ililigtas ang Israel? "My clan is the weakest in Manasseh." Ang aking lahi, ang aking pamilya, ang aking tribo, sila ang pinakamahina, kami ang pinakamahina, sabi po dito, "and I am the least in my family." Sabi niya, "Lord, paano kung ililigtas ang Israel, ang aking lahi, sa lahat ng tribo, kami ang pinakamahina. Tapos sa aming tribo, sa aming pamilya, ako yung pinakamomoink. Paano ko ililigtas, Lord?" No, again, si Gideon, mali na naman po ang kanyang tanong. The Lord answered, ang sabi po dito, "I will be with you. And you will strike down all the Midianites, leaving none alive." Alam niyo po, pag sinabi ng Lord, "I will be with you," this is more than enough. Kahit ano pa pong tanong ho natin, di natin naintindihan ang nangyayari sa ating mga buhay, ano man po ang nangyayari sa ating mga buhay, ng mga problema po ngayon. Sino po yung may mga problema dito na kagaya ko? Amen. Yung iba, ala akong problema. Gusto niyo, bigyan ko kayo ng problema? Alam niyo po, pag iniisip niyo wala kayong problema, yan po ang pinakamalaking problema niyo. Dahil walang taong walang problema. Pero kahit na ano pang problema po natin, pag sinabi ng Diyos, "I will be with you," pag sinabi ng Diyos, "I am with you," sapat na po yun. Kahit wala kang pera, pagkasama mo ang Diyos,
sapat na po yun. Kung meron ka mang kahinaan ngayon, meron kang karamdaman ngayon, pag sinabi ng Diyos, kasama mo ko, sapat na po yun. Amen. For more than 17 and a half years na po ako nagdadialysis. Sapat na po sa akin na alam ko kasama ko ang Diyos. Kung bakit po ako buhay ngayon. Kasi alam ko kasama ko ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon kay Gideon, I will be with you, sasamahan kita. At lahat ng kaaway mo, papatayin mo lahat sila. Kaya niya. You will strike down all your enemies, leaving none alive. Sabi dyan. And then Gideon replied, ngayon tama na po yung sagot ni Gideon, if now I have found favor in your eyes, give me a sign that is really, sabi dyan, that is really you talking to me. So in other words, kanina pa kausap ni Gideon ang Panginoon, pero hindi siya sigurado na siya nga ang Panginoon. Nang sabi niya, kung talagang ako po ang inaasay niyo at meron akong pabor sa inyo, Panginoon, bigyan niyo akong sign na ikaw talaga yan, Lord. Hindi ba? Hindi yung ba naging prayer ito? May pinapagawa sa iyo si Lord? Lord, ikaw ba yan? No. Wala na bang ibang Lord yan? No. Alam niyo po, ito po si Gideon, humingi po siya ng sign kay Lord. Na hindi siya sigurado kung si Lord who talaga ito. So then sabi po niya, please do not go away until I come back and bring my offering and set it before you. Alam niyo po, kapag meron kayong prayer request kay Lord, meron kayong sign na hiniling kay Lord, ang unang gawin nyo, mag-set kayo ng offering sa Kanya. Uy, tana, wala na mag-amen. Alam mo kanyang taga-Calvary, kahit anong pagawa ng Lord, sumusunod sila. Amen. Sa ibang church po yung hindi sumusunod. And then sabi po dyan, Lord, sabi po dyan, magpe-prepare po ako ng offering. Ano sabi ng Lord? Mainip ko kaya kan sabi niya, hindi po sabi ng Lord dito, I will wait until you return. Now, tingnan niyo kung gaano katagal naghintay ang Panginoon. Ngayon, ang sabi diyan, Gideon went inside, prepared a young goat. So, siyempre, walang ref po noon. Hindi naka-ref po ito. Nasa tsula siguro kaya hindi ko, panagalaan pa kanyan. Uy, nagwa mo, maninayin Ginoo. Dali mo ang Lord na siya. Ilang oras kaya niya hinuhuli ito, tapos kakatayin pa niya. No, yung balahibo, tatanggalin pa ho niya. Ang tagal pong piniprepare po ito, na habang, hindi ko po alam, kung hindi po, tawag dito, hindi naman niya adobo yung dito, siguro pinapaitan po ito. Itong young goat. And then sabi dito, and from an ephah of flour, he made a bread without yeast. Gagawa pa siya ng tinapay. Gaano katagal ang gagawa po ng tinapay? No, alam niyo po, nagtrabaho po ako sa bakery for more than 10 years. Pag minasa mo po yan, matagal. Lalo na, walang makina po nun. Inaano pa ho, hanggang yung pong asin po, yung pawis ni Gideon yan. No? Pakarani ang Ginoo. Kaya pinandirita may pandesal kaya kayo, nung I-imagine nyo ritang pawas na ritang panider. Kaya po masarap yung pandesal natin Natural yung yung sodium. Kaya maka-sodium na. Kaya huwag nyo na po, kung gusto nyo pong kumain magpatuloy ng pandesal, Albendit ang gagawang pandesal. Masira kayo mukha Masarap po yung hindi mo alam. No? Anyway po, sabi po dyan, putting the meat in a basket and its broth in a pot. He brought them out and offered them to him under the oak. So tatlo po ang niya dito, yung kambing, no, yung pinapaitan, at saka yung tinapay, at saka po may dala po siyang sabaw. And then the angel of God said to him, naghintay po ang Panginoon dito, I will wait for you. Alam niyo po, ang Diyos po sa atin, laging naghihintay. Lalo na pag nangako ka, Lord, mamaya magdi-devotion ako. Everyday hinihintay tayo ng Lord. Dahil kung may relasyon tayo kay Kristo, dapat kinakausap natin ang Diyos. Amen. In fact, ang turo po habang ng Panginoon, pray and do not give up. Pero meron iba po yung lagi ka nagpe-pray habang nagdadrive ka o naglalakad ka o kung nasaan ka man, nasa banyo ka man, naliligo ka. Pero iba po yung mananahimik ka na magdi-date kayo ng Panginoon at pakikinggan mo ang Panginoon. Laging naghihintay po ang Diyos po sa atin. Amen. Hindi po naiinip ang Lord sa atin. And I hope every day po,
huwag natin paghintayin ng Panginoon, gawin po natin ang ating tungkulin. Kung tayo may tamang relasyon sa ating Panginoon, kausapin po natin siya sa katahimikan. Amen. Now, so dinala po ni Gideon ang kanyang mga offering dahil humingi nga po siya ng sign. Then the angel of the Lord, sa verse 21, sabi dito, pinalagay muna pala, take the meat and the unleavened bread, place them on this rock and pour out the broth. Ang sabi dito, lagay mo sa batong ito ang tinapay, no, at saka po yung karne ng goat, at saka mo ibuhos ang sabaw. Ang sabi po ng angel of the Lord, and the angel of the Lord touched the meat and the unleavened bread with the tip of the staff that was in his hand. And then ano po nangyari? Fire flared from the rock, consuming the meat and the bread. Kinonsume po ng apoy, and then the angel of the Lord disappeared. Biglang nawala. Ibig sabihin po dito, tinanggap ng Panginoon yung offering po ni Gideon. And then verse 22, when Gideon realized that it was the angel of the Lord, ngayon, sigurado na siya na nakaharap niya ang Panginoon. And then ano po ang kanyang expression ho dito? He exclaimed, sumigaw po siya, "Alas, sovereign Lord, I have seen the angel of the Lord face to face." Kasi bakit yung itapong alas kini, itang gagamitan nyo kayong barahan. Yung alas ho dito parang, naku po, araw patay, mete ako kaninikit kayong Ginoo. Kasi po, kapag nakita mo ang Panginoon sa kanyang kabanalan, mamamatay ka kung hindi ka banal. Kaya sabi ni Gideon, patay ako nito. Pero anong sagot po ng Panginoon? Sumagot ang Panginoon kahit umalis na po siya. Sabi niya, but the Lord said to him, "Peace, do not be afraid, you are not going to die." Ang peace po dito, shalom, do not be afraid, you are not going to die. Ang lahat po ng ito, pinaniwalaan po ni Gideon, yung pong magiging in fact, naikwento ko na po sa inyo, nanalo po siya. Bakit? Because Gideon believed in what God had said about him. Alam niyo po kung ano ang sinabi ng Diyos po sa inyo. Kung ano po ang sinasabi ng Diyos patungkol po sa atin sa kanyang salita, yun po ang paniwalaan po natin. Sabi nga po ni Mary, nung dumating po yung angel of God in the New Testament, para si Mary po ay mapuspos po siya ng Espiritu at i-conceive po si Jesus through the power of the Holy Spirit. Ang sabi po dito sa Luke 1:38, then Mary said, "Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word." Mangyari nawa sa akin ang iyong salita, Panginoon. Bakit po? Alam niyo po, wala nang pwedeng pinakamaganda pang mangyari po sa atin kundi po yung pangako ng Panginoon, kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, kung ano ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, pag sinabi ng Panginoon na pinatawad ka na niya kahit gaano karaming kasalanan mo, dahil humingi ka na ng tawad, pinatawad ka na ng Panginoon. Huwag mong paniwalaan ng dyablo. Huwag kang pa-condemn sa dyablo. Ang sabi po ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Pag sinabi ng Panginoon, kahit may karamdaman ka, pinagaling na kita, panghawakan mo yung kapatid. It may be a fact na meron kang karamdaman, but the truth is, Jesus is your healer. It may be a fact na wala kang pera, but the truth is, Jesus is your provider. Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Amen. It may be a fact sa buhay mo, parang nag-iisa ka, but the truth is, ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Amen. Kaya nga po, ang paniwalaan po natin kung anong sinabi ng Panginoon. Siguro, sinabi ng doktor sa iyo, meron kang cancer, ilang buwan ka lang na mabubuhay. That is a fact. But the truth is, you will not die and you're going to live because ang buhay mo ay si Kristo. Kasi po yan, na-experience ko na. No, marami sa inyo, alam niyo po yung kwento ko. Noong sinabi po ng aking cardiologist, during the first year of my dialysis, that was 2007, ang sabi po niya ng cardiologist, kasi sobrang laki ng heart ko, hindi po nagpapalpitate, doble po sa kamao. Parang sinasabi niya sa akin, hindi ka na pwedeng operahin kasi mamamatay ka rin. Ganun po yung katindi. So, Manny, sabi niya, sabi mo na sa pamilya mo, anytime sa condition mo, mabubuwal ka. Nasabihan na ba kayo ng ganyan ng doktor? Alam niyo po, umiiyak po akong lumabas sa klinik ng alam niyo po, narinig ko po ang Panginoon, sabi niya, Lord, sabi ko muna pala prayer ko,
salamat po sa aking doktor, pero hindi siya ang final say ng buhay ko. Ikaw ang final say. Kung gano'n, ang sabi ng Panginoon, magbuhat ngayon kahit anong sabihin ng tao, huwag kang matakot. Ang paniwalaan mo, yung sinasabi ko. Binigay po sa akin ng Lord ang verse na ito noon. Psalms 118:17. I will not die but live, and I will proclaim what the Lord has done. Lagi ko pong dinideclare po yan, I will not die but live. Kaya nga po ngayon, 17 and a half years na, buhay pa po ako. Ko lalo yung makina, ako bangke kanini. Mabiya ko pong mabiya kanini. No? Because of the Lord. Bakit po? Mas pinaniwalaan ko ang salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. I'm not against sa mga doktor. May mga kaibigan po akong mga doktor. Pero ang sinasabi ko po dito, kanino ka magtitiwala? Sa tao o sa Diyos? Si Gideon naging successful po siya dahil nagtiwala po siya hindi sa kanyang sarili. Alam niya, momoint siya, di ba? Pero sabi ng Lord, mighty warrior siya. Kung anong sinabi ng Lord sa iyo, yun ka. Amen. So, unfailing faith is embracing God's word about you. Sabi po dyan, even if it doesn't make any sense. Sinabi ng Lord kay Gideon, you are a mighty warrior. Paano ako mighty warrior? Nag-ano lang ako ng trigo. Pero pinaniwalaan po ni Gideon kasi ang Diyos hindi siya magsisinungaling. Why? Because bago pa linikha ng tao ang bawat isa sa atin, may plano na ang Diyos sa bawat isa po sa atin. At ang plano ng Diyos po sa bawat isa sa atin ay maganda. Tingnan po natin ang Jeremiah 1:5. Sabi ng Lord kay Jeremiah, before I formed you, in the womb, I knew you. Bago pa kita likhain sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. Paano kilala? Sabi ng Panginoon, before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Kilala na tayo ng Panginoon bago pa ho tayo ipanganak. Dahil ang lahat po ng plano ng Panginoon, before the world began, before the time began, ay nakasulat na sa mga aklat po niya. Saan po natin makikita yan? Sa Psalms 139:16, 18. Sabi po dyan, your eyes saw my unformed body. No, nakita mo yung hindi pa ako nalikha dito, sabi po ni David, all the days ordained for me were written in your book. Tingnan niyo ho yan, all the days, sabi po dyan, ordained for me, lahat ng araw ko, no, naisulat na sa iyong aklat before one of them came to be. And then sabi po ng Lord dito, how precious to me are your thoughts. No, God, how vast is the sum of them. No, napakahalaga ng yung plano, ng thoughts. Pag sinabi pong thoughts, plano, sa Hebrew po, kaya nga po yung pag sinabi ng Lord, yung thoughts ko sa iyo, o yung sa ibang salin po, plans. Kasi po pareho lang po yun sa Hebrew. Now, ang sabi diyan, ang dami mong plano sa akin, were I to count them, they would outnumber the grains of sand. Mas marami pa sa bilang ng buhangin sa dagat. Alam niyo ano po ito? Ang buhay po natin, hindi lang isinulat ng Diyos, ang buhay po natin dito. Ang plano niya sa lahat ng tao, mapunta po sa kanyang presensya sa langit. Nasa langit po, ang dami po ng araw natin doon, eternal life, mas marami pa sa butil ng buhangin po sa Boracay. Maniwala po kayo. Ganito po kagaling ang Diyos. Ang bawat isa po sa atin. May magandang plano ang Diyos. Then sabi po ni David dyan, when I awake, I am still with you. Ibig sabihin po dito, nagpe-pray si David ng gabi. Tapos po nakatulog siya. Nung nagising siya, nandyan pa rin ang Lord, nakikinig sa kanya. So hindi po kasalanan na habang nagpe-pray ka, natulog ka. Kesa sa natulog ka na lang at hindi ka nag-pray. Amen, ho ba? So alam niyo po, kadalasan pag nagpe-pray ka, pinapatulog ka ng diablo. Pag hindi ka makatulog, mag-pray ka, makakatulog ka. Madalas ko pong ginagawa yan. Dahil kami pong mga dialysis patient, madalas, hindi kami nakakatulog po ng gabi. Pero ang Lord po, mabuti po siya. Now, going back sa plano po ng Diyos, ang bawat isa po sa atin hindi aksidente. Kaya lang, ang plano ng Diyos, hindi po automatic mangyayari yan. Gaano ba kaganda ang plano ng Diyos sa tao? Sabi po niya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Dineklara po ng Panginoon, plans or thoughts to prosper you and not to harm you,
plans or thoughts, sabi po dyan, to give you what? A hope and a future. Now, hindi po totoo sa Bible yung faith, F-A-T-E, yung kapalaran. Walang kapalaran. Kasi kapalaran ko na ito eh. Kung mahirap kami. Hindi po. Hindi natin kasalanan na may panganak po tayo ng mahirap. Pero kung mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na. Maganda ang plano ng Diyos, pero hindi po siya automatic. Listen to this. No? Dapat po hindi kayo malituho dito. God is sovereign. He has the sovereign control sa lahat except for one thing. Ano po yun? Yung will ng tao. Ang regalo po ng Diyos sa Genesis chapter 1, 26-27, let them have dominion. Meron tayong free will. Kaya yung free will po natin, dapat ito ay sinusuko natin sa Diyos. Kung nais nating mangyari ang kalooban ng Diyos. Napakarami pong nakalibing ngayon sa sementeryo na hindi po nailibing po yung mga pangako ng Diyos. Kung bakit naririnig po natin ang mensaheng ito, ayaw ng Panginoon na masayang yung kanyang mga isinulat simula pa noong una na napakaganda para sa bawat isa po sa atin. Maganda po ang plano ng Diyos. Huwag niyong paniwalaan ng dyablo. Kaya lang hindi po automatic yan. Kailangan mong magpasakop sa Panginoon. Kaya yung turo ng Panginoon sa prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Kailangan kang mag-pray para yung will ng Panginoon ay mangyari. Dahil hindi po bastos ang Diyos. Pag sinabi niyang sa inyo yung dominion, sa inyo yung free will, hanggat hindi mo sinusuko, hindi po kikilos ang Diyos. Katulad na napag-aralan po natin nakaraan kay Moses. Sabi ni Moses sabi ng Lord kay Moses, Moses, bakit ka umiyak? Bakit ka pa nagbe-pray dyan? Tumayo ka dyan, gawin mo ang sinabi mo. Humarap ka sa dagat, hatiin mo ang dagat. Bakit hindi ang Diyos ang maghati ng dagat? Bakit hindi niya sinabi, Moses, tumayo ka na dyan, hinati ko ng dagat. Hindi ba makapangyarihan? Just makapangyarihan po siya simply because ang Panginoon meron siyang word of honor. Hindi niya pakikialaman ang iyong free will hanggat hindi mo sinusuko sa Lord. Pero nung tumayo na si Moses at sinuko na niya ang will niya kay Lord, nung tinaas na niya ang kanyang kamay, kung nabasa niyo po sa Exodus, kumilos ang Diyos at ang Diyos ang naghati ng dagat dahil nakipag-partner, nag-participate si Moses, nagpasakop si Moses sa Diyos. Kung gusto mong mangyari, kapatid, ang kalooban ng Diyos, magpasakop ka sa Diyos. Maganda ang plano ng Diyos sa atin. Kung hindi ka magpapasakop, mapapariwara ang buhay mo. 100% sure po yun. Kung gusto po natin ng plano ng Diyos. Sabi niya ang plano ng Diyos, plans to prosper you, pagpalain ka at hindi ka mapahamak, not to harm you. Kung bakit tayo napapahamak dahil sa free will po natin. Ito ang gusto ng mundo. Ito ang gusto ko, sundin mo. Kung ano ang tibok ng puso mo, sundin mo. Pero mali po yun, Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all. Mapanlin lang ang puso. Bakit mo susundin ang puso? Siya pala ang pinakamapanlin lang. And beyond cure, who can understand it? It is deceitful. It is so wicked ang puso po natin. Ano pa po sinasabi ng mundo? Just do it. No, ano pa pong sinasabi? Obey your thirst. Pero anong sabi ng Panginoon? If you want to follow me, you must deny yourself, take up your cross, and follow me. Anong sabi po ni Paul sa Galatians 2:20? I have been crucified with Christ, and I no longer live. Hindi na ako nabubuhay, but Christ lives in me. The life I live in this body, I live by unfailing faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Alam niyo po, ang palatandaan na ikaw ay nag-grow sa Panginoon, nag-grow yung pananampalataya, hindi ka na matampuhin. Salamat po sa ilang amen. Dakala pa rin matampuhin din. Hindi ka na yung nagre-reklamo sa Diyos. Hindi ka na napipikon kung ayaw mo yung ulam. Hindi ka nagagalit kung walang kape. Hindi ka nagtatampo. Amen. Maaring masaktan ka, pero hindi ka magtatanim ng galit. Bakit? Nag-grow ka na sa iyong pananampalataya. Dahil alam mo, mas mahalaga ang relasyon mo sa Panginoon kesa
yung sarili mo. Alam niyo po, ang problema talaga ng tao, number one, hindi ang demonyo, hindi si Satanas. Ang problema ni Adan at Eva, hindi si Satanas. Ang problema nila, sarili. Ang problema po natin kung bakit magulo ang mundo, self. Puro makasarili. Kung bakit magulo ang pamilya, merong makasarili. Amen, huba? Kaya nga po, kung gusto nating mangyari ang kalooban ng Diyos, deny ourselves, magpasakop tayo sa Diyos. Hindi po totoo yung kapalaran. Ito na yung kapalaran ko, hindi po. Ang tunay na kapalaran po natin, tayo ang gumagawa. Kung magpapasakop ka, susunod ka sa Diyos, maganda ang magiging buhay mo. It doesn't mean walang problema. Kahit may problema, pero ikaw ay puno ng kapayapaan. For 17 and a half years, ang dami naging problema po namin. Nagkaroon ng malaking butas ang puso ng misis ko, na ICU siya, dapat ma-operan siya, pero sabi ng Lord sa amin, hindi siya, huwag mo nang pa-opera, hanggang ngayon buhay pa po siya. That was 2018. Bakit po? Nagpapasakop kami sa salita ng Diyos. Kahit marami kaming problema, ang dami po. Napakarami po namin naging problema, maging sa finances. Noong una talaga po namumroblema kami. Buti nga ngayon sa dialysis, libre na eh. Natauhan natin yung gobyerno sa dami na nilang ng kurakot nila. No, praise the Lord. No? Libre na po ang dialysis po ngayon. No, pero yung sabihan, ay pwede na ako mag-dialysis. Ang diablo nga, alam niyo po, ang diablo, kino-comfort pa ako. Sabi niya, yan, money. Libre na yung dialysis, okay na ka kanya. Okay. Andiyan pang sweldoan mo ko yung dialysis. Ako bisa mag-stay Kenny. Lalabas ako dito dahil ang kagalingan ko si Kristo kako. Amen. Suhula na ka pang Satanas eh. Aloko na. So the best thing that could happen to us is the will of God. Just embrace and believe His word in obedience. Maliwanag ho ba yan? Ang pinakamagandang pwedeng mangyari po sa atin ay yung kalooban ng Panginoon. Ang kailangan lang, i-embrace mo, paniwalaan mo. Kung pinapaniwalaan mo, to believe is to what? Obey. Kaya nga po sabi diyan, just embrace and believe in His word, in obedience. Number 2, Gideon had an unfailing faith in God because Gideon demolished idols and built God's altar. Ang pananampalataya ni Gideon, ang unang pinagawa ng Diyos ay sirain po yung mga Diyos-Diyosan. But by the way, ano po ba ang idol sa sa Bible? Ang idol po dito, hindi po ito artista. No? Hindi po ito yung kumakanta. Ang idol sa Bible po, ito po yung mga Diyos-Diyosan na nakakarve po sa bato o kaya po sa kahoy. Mga Diyos-Diyosan po, mga rebulto. No? Sinira po lahat po ni Gideon ito. But before that, ang kwento po dito, bago natin ituloy, di ba sabi ni Gideon, alas, mamamatay na ako dito, nakita ko ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, peace, you will not die. Tuloy po natin sa verse 24 yung kwento. Amen. Nag-enjoy ho ba kayo sa kwento? Amen. Praise the Lord. Bantayin niyo po yung natutulog. Verse 24, so Gideon built an altar to the Lord there and called it, the Lord is peace. Nung sinabi ng Lord, peace, hindi ka mamamatay. Yung the Lord is peace, sa Hebrew po is Jehovah or Yahweh Shalom. Ang ibig po sabihin ng Shalom, God bless you with peace, with prosperity, with good health, with life. Pag sinabi mo palang peace, sabi ng Lord, hindi ka mamamatay, peace. Ang peace po kay Lord, yung Shalom, ibig sabihin po, life. Yung peace po sa atin, pag sinabi mong rest in peace, may tena ka eh. Hindi ba? Sa Lord, hindi po. Pag sinabi niyang peace, ang sabi ng Panginoon sa iyo, mabubuhay ka, hindi ka mamamatay. Pumayapa ka, Gideon, mabubuhay ka. Shalom. Yun po sinabi po niya kay Gideon. So nagtayo po siya ng altar si Gideon na tinatawag po niyang Jehovah Shalom. To this day, it stands in Ophrah. Ang ibig sabihin po na to this day dito, baka sabihin nyo, hanggang ngayon nakatayo. Hindi po. To this day, noong time na sinusulat ang Judges, nakatayo pa rin ho ito. No? Kasi habang sinusulat po ito, to this day, nakatayo pa rin sa Ophrah the Bizerites, in Ophrah of the Bizerites. Verse 25, that same night the Lord said to him, take the second bull from your father's herd. Sabi po dito, kunin mo yung isang toro, the one 7 years old, tear down mo yung altar ng tatay mo, father's altar, to Baal, and cut down the Asherah pole. So dalawang Diyos-Diyosan ang pinapasira ng Diyos.
yung altar ni Baal at saka po ni Asherah. No, ang Asherah po dito, pole po ito, no, poste siyang mataas. Then build a proper kind of altar to the Lord your God on top of this height. Using the wood of Asherah pole, yung Diyos-Diyosan that you cut down over the second bull. Gawin mong panggatong yung Diyos na yon. Yun po yung ano. Yung mga Diyos-Diyosan po yan, kung kahoy talaga, panggatong lang po dapat yan. So sabi diyan, so Gideon took 10 of his servants and did as the Lord told him. But because he was afraid, ang sabi po diyan, but because he was afraid of his family and the townspeople, he did it at night rather than in the daytime. Siguro sabi ni Gideon, buti na lang walang sinabi ang Lord na daytime. So mautak si Gideon, ginawa niya gabi kasi takot siya. Now, ano pong lesson dito? Maaring takot ka, kapatid, pero sumunod ka pa rin sa Panginoon. Si Gideon natatakot siya, pero alam niya ang tama. Ano ang susundin mo? Yung emosyon mo na takot? O yung alam mo na nasa puso't isipan mo na tama? Sinunod ni Gideon yung nasa puso't isipan niya na tama, na sumunod sa Diyos, na sirain niya, no, i-destroy niya, i-demolish niya ang mga Diyos-Diyosan na ito. Now, alam niyo po bakit pinasira mo na ng Lord? Hindi agad, kasi sabi ng Lord, iligtas mo ang mga Israelita, pero bakit hindi agad-agad? Ang ginawa ng Diyos, yung mga Diyos-Diyosan muna sa pamilya niya, tanggalin. Kasi po habang merong Diyos-Diyosan sa pamilya, hindi magiging matagumpay si Gideon at ang kanyang pamilya. Amen ho ba? Bakit? Nasaan po yan? Nasa Exodus 20:3-6. You shall have no other gods before me. Ito po yung first commandment. Huwag kayong magkaroon ng Diyos maliban sa akin. Dahil isa lang po ang Diyos. And then, you shall not make for yourself, no? Sa mga churches sa Catholic, wala po ito, tinanggal po nila. Minsan po may napanood ako sa Facebook, tinatanong bakit wala yon. Sabi niya, kahit wala yon, kaya nandun naman yung first commandment. Siya lang ang Diyos. Sabi kong ganyan, mamamuting-muting, dapat ay pakialaman ng salita na ng Ginoo. Kung nano yung salita na ng Ginoo, yamu yung lageyo. Amen. So, tapos yung bandang huling hinati po para maging 10. No, that is a lie. Sabi diyan, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. Ni wag kayong gagawa kahit anong imahe sa langit man, dito man sa lupa o sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng dagat. Ni wag kayong gagawa. Pero anong sabi po ng Alan? Bakit nandyan? Ba't ang dami niyong rebulto dyan? Ay ano po yan? Parang, anong sabi nila? Parang lang remembrance. Remembrance, bakit may selfie na nun? Yan ba talaga yung itsura nila? Alam niyo po, kung pag-aaralan niyo po yung mga rebulto sa Catholic, yan po ay mga pagan gods ng mga Griego. Si Zeus, yung pong ginawang Jesus. Si Venus, yung pong ginawang Mary. No, marami po, hindi po ako magte-take time po dyan. Pero ang mahalaga po dito, sabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan. Huwag kayong luluhod. Sabi sa verse 5, you shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am jealous God. Seloso ang Diyos. Mali ba ito na magselos ang Diyos? Di ba, Pastor, kasalanan magselos? Alam niyo po kung meron kang asawa, at ang asawa mo ay meron pong lumalantong sa kanya at niyang kalandian, yung asawa lang ang meron pong karapatang magselos. Pero yung iba sa inyo, single pa lang kayo, crush me pa mo, magselos na ka. Wala kang karapatan. Ang Lord, lalong may karapatan ang Lord. Linikha niya tayo, linigtas niya tayo, tinubos niya tayo. Dapat lang na magselos ang Diyos kapag merong ibang Diyos tayo. Amen. Dapat wala tayong ibang Diyos. Bakit? Ang sabi niya dito, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. So yung pagkakaroon ng Diyos-Diyosan ay parang kinamumuhian mo ang tunay na Diyos. Pinaparusahan daw ng Panginoon ang kasalanan ng mga parents, ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga parents na meron silang Diyos-Diyosan. Sino may Diyos-Diyosan dito? Si Gideon o yung tatay niya? Yung tatay niya. Pero mapaparusahan si Gideon. Kasi salita ng Diyos. Mula po saan? To the third hanggang fourth generation. Ganito po ito. But showing love to 1,000 generations to those who love me and keep my commandments.
Kapag mahal mo ang Diyos, siya lang ang Diyos mo. Wala nang iba. Alam niyo po, minsan nung nagtuturo po ako sa DEP, sabi ko, walang ibang tagapagligtas, wala kang ibang dapat pagkatiwalaan kundi si Kristo, siya lang. Tapos meron pong ako po pastor kanya, para sigurado po ako na ligtas, nag-a-attend po ako dito. Pag Friday, nag-a-attend din po ako doon. Ba, hindi nagul na ako pa to? Payari. Sabi niya, pag Webis po, sumasama ako doon sa kaibigan ko, kinig ang iglesia kanya. Sabi ko makanyan, no? Kap namin ako sinabi kayo mamuting-muting ka. Sabi ko sa ganyan kayo, alam mo, ang totoo niyan, hindi mo kakilala si Kristo, kaya kapalipat-lipat. Kapag kakilala mo si Kristo, mananatili ka kay Kristo. Amen. Kung kakilala po natin talaga si Kristo, mananatili tayo kay Kristo. Kasi sabi po niya, siya lang ang daan patungong langit. Si Buddha, si Allah, hindi po yan daan. Kasi ang may-ari ng langit si Kristo. Bakit niya ipamimigay po yung daan? Amen ho ba? Nandiyan, atsuko po buwakin. Tapos sabi po ng Acts 4:12, walang ibang pangalan na binigay sa katauhan na maligtas, kundi ang pangalan lang ng ating Panginoong Yesus. Wala nang ibang pangalan. Amen ho ba? Kaya pinaparusa. Kaya nga sabi ng Panginoon, tanggalin mo muna ang mga Diyos-Diyosan. Kung hindi ka magtatagumpay. Nasa sumpa kayo. Pero siguro sasabihin ng iba sa inyo sa atin, pastor, ba't natin yan? Under the law yan . Nowadays, hindi lang po yung mga rebulto ang Diyos-Diyosan. In the Bible, in the New Testament, pinagbabawal pa rin ang sumamba sa idol. Now, an idol in the New Testament, hindi lang po yung mga rebulto. Kung ano po ito, basahin ko muna po 1 John 5:21. Sabi mo dito, dear children, keep yourselves from idols. Umiwas kayo sa mga Diyos-Diyosan. Na ano po yung mga Diyos-Diyosan dito? Naglagay lang po ako ng 2 verse. Kung anong mga Diyos-Diyosan dito. Nakaready na ho ba kayo? Fasten your seatbelt. Siguradong dakalmituran kaya katamo ken . So put to death the sinful, sabi po ng Colossians 3:5, so put to death the sinful earthly things lurking within you. No, kahit na Kristiyano na po mga Colossae dito, alam niyo po, kahit Kristiyano na tayo, itong laman natin, pag pinakinggan natin, ang gusto po niyan, yung makamundo, kasalanan. Sabi diyan, put to death. No? Dapat patayin nyo ang lahat ng mga sinful desires ninyo. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desires. Don't be greedy. Ano po ang greedy? Sakim, gahaman, matakaw, masiba. Excuse me po. For a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Kapag ikaw ay sakim, ang sakim po hindi lang po yan sa pera. Kapag ikaw ay sakim kung minsan po sa posisyon, sa gobyerno, napakasakim po nila sa ano. No? Hahabol sila lahat sa Senado. Gusto ata lahat nila, buong pamilya nasa Senado. Ayaw na nilang yung iba po, mayor ngayon, pagtapos ng termino nila, magko-congressman, laring lamaran. Bakit po? Sakim po sila, mga idolaters po sila. Mga idolaters po sila, sabi po ng Bible, kapag greedy ka. Now, we can assess ourselves. Kilala na po natin ang sarili po natin. Ano yung mga bagay na greedy tayo? Yung iba po sa atin ngayon, marami ng damit, bumibili ka pa, kung nano-nano panyaluan mo kayong Lazada, pong Shopee. In fact, marakal ka parcel, ang gayon nila pa makabuklat. Kaya ba't yung itang kitang basket mo, 99 plus na. Hot balo mo, pastor, uya ko rin kasi. Marakal ko, atula aking basket niya, 99 plus na. Pot ang isipan ko, orderan ko ba Renel. Iniisip ko muna kung kailangan ko. Alam niyo po, lagi ko po sinasabi ito, hindi ko mo sale, liba punta kayo ng SM, hindi ko mo sale, bibili nyo na. Kung hindi nyo kailangan, lugi pa rin kayo. O halimbawa, ay dati 1,000 lang siya. Ngayon, 100 pesos na lang. Pero binili mo. Pero hindi mo kailangan, nalugi ka pa rin ng 100. Ang turo ko po sa mga anak ko, kahit hindi siya nakasale, kahit mahal siya, kung kailangan nyo, kahit mahal siya, bilhin natin. Pero kahit napakamura, pero hindi mo kailangan, para kang nagsayang. Ilan po sa inyo, yung hindi nakasya sa shoe rack nyo ang inyong mga sapatos?
Panahon po namin, makakabili ka lang ng sapatos pag Pasko. Kaya ba't buri na pang mamu, black shoes, para gamit may kengkay, king eskwela. Di ba, ganun po panahon natin eh. May bagong damit ka lang kapag Pasko. Tapos nainis ka pa kasi yung kapatid mo, pareho kayo. Ayoko lang, pareho kami. Para kami sasayaw. Pero ngayon yung iba bumibili po ng buwan-buwan kung minsan ng daming sapatos. Kung kulay pink po yung kanyang damit, pati sapatos kulay pink. Yung ano po niya, kung ano yung damit niya, kulay din niya, ganun, pati yung relo niya, ganun. Ano po ito? Meron kang idol kapatid, ang sabi diyan, worshiping the things of this world. Hindi mo mararanasan ang tunay na victory kapag ganyan ka. Hindi mo mararanasan ang tunay na joy. Because meron kang ibang Diyos. Naging materialistic ka na. Kapag tunay kang Kristiyano, sapat na yung kung anong meron ka ngayon. Amen ho ba? Alam niyo po sa amin po mga pastor, maraming nagbibigay po ng sapatos. No? Buti na ngayon, brand new na yung binibigay. Dati ganyan po ang ugali ng nagbibigay. Ay Han, ano na yun, luma na yung sapatos mo. No, bigay mo na kay pastor. Sabi ko na palagay na rin kang pastor. Baladag lang, kaya kasasaling signature. No? Sabi ko, palagay mo sa amin, pur ba ang Diyos? Pero alam niyo po, nakailang brand new na po akong sapatos na pinamigay ko dahil hindi ko po sinusuot. Sayang lang. Kasi may mga gusto akong suotin. Kasi puta palang medyo matwa na kanya. So excuse kong word. No? Nakabisang maporma, buri mo itang komportable. Siyempre gusto mo rin yung forma. Puta, alam nga naman magsunod ka sapatos, lupa kang McDonald's. Buri mo pa rin na medyo masating kakakit. Pero kapag kabataan ka, no, dahil materialistic, kahit hindi komportable, sinusuot. Nung minsan kumakain kami na misis ko sa ASM, sabi ko sa'yo, tinuro ko yung dalaga. Sabi, tingnan mo yung babaeng yung kako. Nakatapak siya. Buhat-buhat po niya yung sapatos niya. Alam niyo po yung sapatos niya? Heels. Hindi lang basta heels. Parang glass po siya. Bala na siguro yung Cinderella. Ala pang alas 12 niya ay mamulay. Uita, keng kaporma-porma na, keng SM, makatapak ya. Balaang baryotik ya, tuloy, milyari kaya. So it is worshiping the things of this world. Makakontento kayo kung pwede pa na rin sapatos yun, dadagdagan. Kaburi yung dadagdagan. Tapos kapag sinuot mo yung hindi mo na sinusuot, kabunya masisira. Di ba? Sayang niya, may nyayang kayong kay. That is an idol na meron po tayo sa ating buhay. Okay, istuna na rin. Pastor, istuna, may tuturang ko. Nung may turang ka, magbayo ka. Amen. Isa pa, ano pa yung mga Diyos-Diyosan natin ngayon? Philippians 3:18-19. For as I have often told you before, and now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Marami daw nabubuhay na kaaway ng krus ni Kristo. Their destiny is destruction. Their God is their stomach. Ano ba yan? Noong tamangan po ito. Ako pa man niya rin mag-preach kanini, kukutang na ning saving na. Noong tamangan na ning mata ko. Kaya ba't mo karila pamangan? Mangan laking kay, eat all you can. Alam niyo po, kasalanan po yung busog ka na, lalaklak ka pa. Patsepo din na rin at yan mo, okay na ka ken. Alam niyo po bakit? Pinuprotektahan tayo ng Lord kasi hindi ka man mapahamak ngayon, later on, after few years, mataas na ang presyon mo, nasisira na ang kidney mo, nasisira na yung atay mo, nagkakaroon ka na ng cancer. Bakit? Keng katakawan. Yan po ang nagagawa po ng mga Diyos-Diyosan natin ngayon. O no ko mga potan. Bisa kayo, tanamaman, ga kung alaw na kin eh. Diyan kini ko mo, gapot, makapagsalita ko eh. Anyway po, no? Unfailing faith is getting rid of worldly things. Kung meron ka talagang unfailing faith sa Panginoon, get rid of all the worldly things and making God the top priority in life. Nauuna dapat si Kristo sa buhay natin. Praise the Lord. Last point, sabi, ay salamat, mayari ni. Nung tamangan po ito.
Alam niyo pa sa amin, no? Katabi po namin si Milas, malapit kami kay Milas. Kilala yung Milas? Milas nga ba yun, Jo? O Milas yung pong masarap yung sisig doon, malutong. Bunga. Pero maraming kumakain po, hindi man maka-aircon. Dami pong sasakyan. Po dati man kaya kayo ka rin eh. Meron na siyang parking, tapos ang daming sasakyan. Doon po kami umuwi ni Daddy sa Town and Country po si Daddy. Mas big time siya sa akin. Town and Country po umuwi si Daddy. Pag dumadaan po kami doon, natatraffic kapag tanghali na. Yung alas 11. Sabi ko sa misis ko, kapahalikin, mamangan lang. Bakit? Dahil mga tako lang. Gampang mipawas na. Makapangan lang malatong asisig. Nino nang maranop kaya kayo. Pota muli kaya ka rin, labi ko pa rin sa kanyo. Pota tsula rin naman ka rin. Anyway, number 3 po. Gideon had unfailing faith in God because Gideon trusted and obeyed God's battle plans. Nagtiwala si Gideon po. Alam po natin yung kwento from 32,000, kinat po niya ng 300. Para mas maunawaan po natin, basahin po natin dito po, tuloy natin ang kwento sa verse 33 ng chapter 6. Sabi diyan, now all the Midianites, Amalekites, and other eastern peoples joined forces. Bakit po sila nag-join forces? Nabalitaan nila, meron ng deliverer or judge ang Israel. Lalaban na sila. So natakot na sila dito. So ang mga Midianites, niyaya po yung mga kalahi nila, ang Amalekites at saka other eastern people. Marami pong ites po dito na pinapapatay ng Diyos ngayon. Buhay pa sila, kaya nga thorn in the flesh po sila. Ang wala lang ho dito, tinuro po sa amin ni Daddy Bishop, yung mga Kohatites. Kilala niyo po yung Kohatites? Yung kumukuha ng tithes. Mga magnanakaw ng tithes. Wala pong ganyan sa Calvary, sa ibang church meron, no? Kaya po dito, nag-join forces sila and cross over the Jordan and camp in the valley of Israel. Bakit po? Para nga po sakupin at talunin ng Israel. Pero sa verse 34, then the Spirit of the Lord came on Gideon. He was empowered with the Spirit of the Lord. And he blew a trumpet, summoning the Abiezrites to follow him. So, nung panahon po ng mga Israelita, may mga tunog po ang mga trumpeta nila kung patungkol yan sa gera o celebration or kung ano man. Kumbaga po sa panahon natin ngayon, yung mga sirena, alam mo, hindi po ito yung hindi ito yung mermaid, no? Yung sirena, woo, 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 woo. Alam natin kung bumbero, alam natin kung ambulansya, kung pulis, at saka kung barangay patrol. Pinagbawal na po pala sa barangay yan, wala na. Anyway, alam po nila, so tinawag po ni Gideon, dito po siya nakabuo ng 32,000. He sent messengers throughout Manasseh calling them to arms, and also to Asher, Zebulun, and Naphtali, and that they too went up to meet them. Pero pagkatapos po niyang nabuo ito, sabi ni Gideon, Lord, kung talagang tinawag mo ko para i-lead ang Israel sa victory, hingi ako ng sign. Bakit humingi naman sign si Gideon? Kasi nga po, takot siya. Remember, momoink nga po siya. Pero hanggat maaari gusto niya nga maging mighty warrior. Lord, tapos kumuha po siya ng balahibo ng tupa, yung wool fleece. Sabi niya, Lord, lalagay po ito sa threshing floor kung yung lahat ng floor tuyo. Pag gising ko ng umaga, yun lamang balahibo ng tupa ang basa. Pagka umaga, ang ginawa ng Lord, yun lang po ang basa at nung pong piniga niya, napakarami po tumulo pong tubig. Sabi niya, Lord, wag po kayong magalit. This time, hindi lang pardon me, my Lord. Wag po kayong magalit, pwede pang isang sign. Ganito po katakot si Gideon. Sabi niya, pwede po bang lahat basain mo yung ground kanya, wag lang yung balahibo. Ginawa po ng Lord. At this time, naging matapang na po si Gideon. Tuloy po natin ang kwento sa chapter 7 na ho tayo, 7 to verse 2, sabi dito, the Lord said to Gideon, you have too many men, I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. Marami kang tao kanya. Baka hindi ko kayo, sabi niya dito, hindi ko kayo may dideliver sa mga, sa mga kaaway nyo. Baka magmalaki kayo, sabihin nyo na kayo ang nagligtas sa sarili nyo. Hindi, sabi nga dyan, my own strength has saved me. Verse 3, now announce to the army, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead. Now, sabi ng Panginoon, sabi mo sa mga army, 32,000 yung takot, umuwi. Bakit po? Nung nagsumon po si Gideon by blowing the trumpet, alam po ng mga Israelita na yun ay sa gera. Kapag lalaki ka, hindi pwedeng hindi ka sumali sa gera kahit takot ka. So napilitan po silang sumali. Dito po sa 32,000,
Kaya sabi ni Gideon, so na umuwi na yung mga takot. Now, ano po nangyari? No, anyone who trembles with fear, turn back and leave Mount Gilead. So 22,000 men left. So ilan na lang po ang natira? 10,000 na lang. While 10,000 remained. But the Lord said to Gideon, there are still too many men. Take down to the water. Marami pa sila. Sabi diyan, dali mo sila sa ilog. I will thin them down out for you there. No, babawasan pa natin din. Pag sinabi ko, sabi ng Gideon, if I say this one shall go with you, he shall go. Pero ito, hindi, Simon. Hindi, sabi po niya sa verse 5, so Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, separate those who lap with water with their tongue as a dog laps from those who kneel down to drink. So 300 lang po ang napili dito, 300 of them, yung pong naglap po sa kanilang kamay. No, hindi ko na po babasahin kasi mahaba pa. Yung iba po, so from 10,000, yung 9,700 umuwi po. Now kung kayo po si Gideon from 32,000, gaano ba karami ang 32,000? Ang 32,000 po, ang capacity po ng Araneta Coliseum ay nasa 10,000. Ibig sabihin po, may git sa 3 Araneta Coliseum po ang naipon po ni Gideon. Gaano po karami yung 300 naman? Ang 300 po ay parang punuin mo po itong mga pews po natin. Hindi pa tayo puno, meron pang ganyan na lang po kakonti. So from 3 Araneta, ang mga sundalo ni Gideon ngayon, Calvary Temple na lang. Ganun po kakonti. Pero hindi nagreklamo si Gideon. Pati po yung 300, hindi po nagreklamo. Bakit? Nagtiwala sila sa sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, sigurado po yan. It doesn't make any sense. Paano kami lalaban, Lord? 300 lang kami. Napakarami ng mga kaaway, hindi mo nga halos mabilang. Hindi po ganun ang naging attitude na ni Gideon dito. Bagamat na meron po siyang konting takot. Pero, kaya nga po alam ni Lord, meron po siyang konting takot. Ngayon, Gideon kanya, para hindi ka, kung takot ka, bumaba ka sa kampo ng mga Midianites. Meron kang maririnig doon at mag-empower sa iyo, may encourage ka, magiging matapang ka. Isama mo si Pura, yung kanyang lingkod, sabi. So si Pura at saka si Gideon, bumaba po sila. Nasa verse, po yan, 13. Sabi ang Gideon arrived just as a man was telling a friend his dream. So meron pong Midianites na meron siyang panaginip. No, alam niyo po, mahirap din po ito. Biro mong, sabi, takot nga ako, Lord, tapos bababa ako sa mga Midianites. Pero bumaba pa rin si Gideon kasi it is possible na nafe-feel mo yung takot pero kailangan ka pa rin sumunod sa Diyos. So nung sumunod siya, narinig niya yung sabi niya, I had a dream. He was saying, a round of loaf of barley bread came tumbling into the Midianites. Merong bilog na tinapay. Nagro-roll down papunta, nagtatumbling siya papunta sa kampo ng mga Midian. Ewan ko, baka malaking monay po ito, no? Tapos sabi diyan, it struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed. Yung tent po ng Midian nasira. Tapos merong interpreter. Sabi po niya, his friend responded, this can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash the Israelite. God has given the Midianites and the whole camp into his hands. Alam niyo po anong reaksyon ni Gideon when Gideon heard the dream and its interpretation. Ano yung dream? Merong tinapay na sinira yung kampo ng Midian. Ano yung interpretasyon? Yung daw tinapay, espada ni Gideon na lilipol sa lahat ng mga Midianites. Tapos, when Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down and worshipped. Alam niyo po, kapag meron ng confirmation ang Lord sa kanyang word, ang unang gawin po natin, mag-worship tayo, magpasalamat na tayo sa Lord. Pag meron ako po nung meron ng confirmation, I will not die but live. Kasi po, akala ko mamamatay na po ako noong 2007. Malala po talaga ako. Ang aking creatinine, 2,000. Ano ang normal po sa yun? Nasa 110 lang po ang normal. 2,000. Sabi nga po ng doktor sa akin, ewan ko kung naalala po ng misis ko, buti nakakakilala ka pa kanya. Bakit po? Kasi merong plano ang Diyos sa akin. Kaya sabi ng Lord sa akin, i-declare mo, I will not die but live and I will proclaim what the Lord has done. Ano po ginagawa ko ngayon? Pinipreach ko po kung anong ginagawa ng Diyos. Ginawa ng Diyos at patuloy na ginagawa ng Diyos sa aking buhay. Buhay na buhay po ako dahil nagtiwala po ako. Kapag kinonfirm na ng Lord ang kanyang pangako sa kanyang mga salita, you worship God.
you thank the Lord, you praise Him. Amen. Yun po ang ginawa ni Gideon. And then he returned to the camp of the Israelites. Siguro excited po siya and called out, "Get up, kanya, tumayo kayo. The Lord has given the Midianites camp into your hands." Alam niyo po, itong mga 300, full of faith din po siya. Hindi po sila tumawa. Itong Gideon na to, no, niloloko tayo, 300 lang tayo. Hindi po. Sumunod po sila kay Gideon kasi full of faith din po sila. Dividing the 300 men into 3 companies, he placed trumpets and empty jars in the hands of all of them with torches inside. Meron po silang dalang lampara. Yun lang pong panlaban nila at saka po trompeta. Dinivide po ng tig-100, 3 grupo po sila. Sabi po ni Gideon, pag narinig nyo kung isigaw nyo for Gideon, ay for the Lord and for Gideon, pero sumigaw po sila, hindi po for the Lord, for the sword of the Lord and Gideon. Sword. No, kasi po yung dream is about the sword. So, bakit kasi, nung una pong pinag-aaralan ko ito muli, sabi ko hanggang hindi ko mag-gets doon kung bakit pati si Gideon kasama na dapat isigaw. Ginukuha ba niya yung glory? No. Nalaman ko po ito na tinuro po ng Banal na Espiritu na kailangan isigaw yung pangalan ni Gideon kasi nga takot na yung mga Midianites sa Gideon. Para sinasabi nila, nandyan na si Gideon, patay na tayo ngayon. Kaya nga po nung sumigaw po sila, ang mga kalaban po nila, 120,000 po nang matay kagad. 15,000 tumakas po. Hinabol po ni Gideon yung pinatay niya po lahat. Babasahin nyo lang po yan sa chapter 8 and 9 hanggang chapter 7 lang po tayo. So verse 22 sabi yan, when the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their swords. Sila po nagpatayan. No, akala po nila nakatutok na yung sundalo ni Gideon. Akala nila marami. The army fled to Beth. Yung pong iba po tumakas na. Hindi ko na babasahin yan. Remember this, Gideon was victorious sa kanyang mga kaaway dahil he trust and obey the Lord. Trust and obey, for there is no other way. Alam niyo po yung awit na yun? Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus. You got to trust and obey. Gideon trusted and obeyed the Lord. Kahit hindi po niya naintindihan, kahit natatakot siya, nagtiwala siya sa Diyos. At kaya po siya naging matagumpay. Gusto mong maging matagumpay, kapatid? Say amen. Trust and obey, for there's no other way. Sabi po ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag ka magtiwala sa sarili mong karunungan. Kung nagtiwala si Gideon sa kanyang sariling understanding, hindi po siya magiging matagumpay. Sabi diyan, in all your ways submit to Him. Nagpasakop si Gideon and He will make your path straight. Aayusin niya ang iyong buhay kahit yan ay liko-liko. So unfailing faith is trusting and obeying God without hesitation even if His ways are incomprehensible. Ang unfailing faith po, kung talaga meron tayong tunay na pananampalataya, hindi pumapalya po, we trust God without hesitation. We obey Him without hesitation. Kahit kadalasan, hindi natin naiintindihan. Amen. Amen. Mag-review na po tayo. The unfailing faith of Gideon. Number 1, Gideon believed in what God had said about him. Gideon demolished idols and built God's altar. Gideon trusted and obeyed God's battle plans. Alam niyo po ang pinakamatindi dito? Yun po number 1, he believed kung anong sinabi ng Diyos. Just believe kung ano sinasabi ng Diyos sa iyo. Pag sinasabi ng Diyos sa iyo, pinagpala na kita, panghawakan mo yun. Pag sinabi ng Diyos sa iyo, na ligtas ka na, pinatawad na kita, panghawakan mo yung salita. Pag sinabi ng Diyos, pinagaling na kita, panghawakan mo. Ako po ngayon, 17 and a half years ko na pong pinanghawakan. Ang gusto ng diablo, bitawan ko. Alam niyo po, kung binitawan ko na po ito years ago na hindi ako pinagaling ng Diyos, matagal na po akong patay. Alam ko po, sa mga sugat ni Jesus, pinagaling na po niya tayo. Amen. Anong kailangan po natin? Mabagong kaisipan po natin. Romans 12:2. Don't copy the behavior and customs of this world. Huwag nating gayahin ang mundo na marami silang mga idol. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn. Kapag nabago po, na-transform tayo by the renewing of our mind. Paano tayo marirenew ng mind? Ano po sabi ni Lord kay Joshua sa Joshua 1:8? No, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Then you will be sure that you can obey this command. Sabi, then you will
be prosperous and successful. So you need to meditate the Word of God. I will not die but live. I am victorious in Christ. I am more than conqueror. I am rich in Christ. I am strong. I am saved. I am forgiven. I am highly favored in Jesus' name. Renew your mind sa Word ng Panginoon. Then, nasabi diyan, you will learn to know, malalaman mo na good, pleasing, and perfect ang kalooban ng Diyos. Ang kailangan lang po natin, katulad ni Noah hanggang sa pinag-aralan po natin kay Gideon ngayon, magbaguhin po natin ang ating pag-iisip. Maging kaisipan po natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Amen. Sinong naniniwala dito na blessed na siya? Sinong naniniwala dito kahit may problema siya, matagumpay na siya? Sumigaw ng praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon. Hallelujah.